Yusman din. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aming mga taga-subaybay, mga kapatid, kami ay sumasaksi na walang karapat-dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at sugo. Masya Allah, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siyempre sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig, pinabati po namin kayo ng pangdaigdigang pagbati ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang gabi sa lahat ng kababayan natin na sumusubaybay sa amin. Siyempre, welcome kayong lahat dito, no? Muslim, non-Muslims, born Muslim, lahat ng lahi. Basta nakakaintindi kayo ng Tagalog kasi siyempre, yun ang salita natin dito, Ustad, no? Siyempre, hindi naman tayo nag-Chinese, pero pwede rin. Ustad, hindi pa ba? Alhamdulillah, Masya Allah. So, syempre, hindi makukompleto ang tambayang okay. Syempre, kung wala ang inyong Ustad, Muhammad Khalil, falyatafaddal biziyadatihi al-madhkuram mashhura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, mga ka-okay, So, alhamdulillah, bago ang lahat, humihingi po kami ng paumanhin sa lahat na kung saan ay medyo na-late ang live natin ngayong gabi sapagkat nagkaroon tayo ng mga konting problema na kung saan, alhamdulillah, kakatapos lang natin. No? At ganun din naman, Ustad, kanina lang, no? Nagkaroon tayo ng muhadara, maikling talakayan patungkol sa Islam mula sa ating mga kapatirang Muslim o tinatawag nating mga kapatirang muballighun o sa madaling salita, sila ang mga kapatiran nating mas kilala sa tinatawag na tabligh. Masya Allah, nakapagbigay tayo sa kanila ng oras, Ustad, no? Nagkataon din, Ustad, kasi na ito ang kanilang weekly amal. Yung tinatawag nilang makami amal, no? Na parang nasakto doon yung pag-invite yun ng mga relatives mo. At syempre, kinuha na natin yung oras, yung opportunity para rin makausap, may bahagi natin sa mga kapatid natin mga tabligh yung ating oras, no? Alhamdulillah. So, ang dahilan kaya tayo, Ustad, na delay sa ating live, no? Kasi nasa biyahe tayo at low-bat yung mga cellphone natin kaya hindi tayo agad nakapag-live. So, alhamdulillah, ngayon nakapag-church tayo kahit papaano ay umabot naman tayo sa oras kahit isang oras at kalahati na tayo delay. At least kumbaga hindi pa rin naalintana, what I mean to say, hindi na farag o nagbakante ang gabi natin ngayon, ano? Magpapatuloy pa rin tayo sa pamamahagi ng kaalaman sa ating mga kapatiran. Munting kaalaman po, mga minamahal na tagapakinig. Ito ang palagi ninyong pinapanood na programa, ang Tambayang Okay sa Akin. Okay sa inyo. At okay sa ating lahat. Ito ang Tambayang Okay. So, Ustad, bago tayo magsimula is kamustahin muna natin yung ating mga manonood, no? Kasi pinramis natin sa kanila nung umaga na magsa-shoutout tayo sa kanila. Kasi parang it's been a while since nakapag-shoutout tayo, no? So, basahin natin yung pinakaunang nag-comment si Najwa Datun Ibrahim. Assalamualaikum mga Ustad. Okay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Si Nashirin Ar-Rashid. Assalamualaikum, watching from Riyadh. Mashallah, wa alaikum assalam. Farhana Untong. Assalamualaikum, watching from Cotabato. Mashallah. At saka kay Arabia Kaiting. Assalamualaikum, watching from Cavite. Mashallah. Assalamualaikum markano mga laki amigo ko agama, masya. Watching from Madina. Akala ko, si Ustad Jalal naman. Kasi malalalim na naman. Masya Allah.
At syempre kay Annalisa, Assalamualaikum Ustad, watching from Bacolod, Calawi. Ustad, Oo, mashallah, mga kamag-anak ko ata yan. Oo. Kasi Ustad, pagkakaalam ko, basta Bacolod din, Kalawian, na inshallah na hindi nakakalabas yan sa mga descendant. Tutungan na ya buhat Tutungan na ya tigiran sa Amranaw ka ba siya? Amranaw ako man. Allah Akbar. Benso tigira na may lawa Amranaw kasi may akala sa Bragata. Na mashallah, mashallah. Na syempre binabati ko rin yung mga kapatid ko sa bahay, no, kila Umi Ama Jamima S. Batua at syempre kay Omar Batua Senior na nanonood sa atin yan sa amin dun sa Kaintapat, yung mga kapatid ko, no. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, alhamdulillah. At syempre kay Husna ay ang bilis mo na comment, Ustad, mashallah. Ay, okay, dito na lang. Siguro, ikaw naman, Ustad. Okay, ako naman. So, inshallah, mamiss ko na rin mag-shout out, no? So, tinagal-tagal na ba na. So, binabati po namin si Hanan Guru Alim. Assalamualaikum, watching from Cavite. Kala ko mga balik Islam kayo. Balik Islam kami? Balik Maranaw. Oo, balik Maranaw. Mashallah, mashallah. Princess Atir, alhamdulillah, okay ka na, Ustad Muhammad Khalul. Ay, hindi po ako si Ustad Khalul. Khalil po. Khalil po. So, alhamdulillah, lubos po ako nagpapasalamat mula po sa kinaibuturan ng aking puso na isinama niyo po ko sa inyong dua, kahilingan, na tinanggap naman ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, Ustad, subhanallah, akala ko ay mawawala na ako. Mashallah, sutigiran sa Maranomia, surong kanso kapat. Okay na, alhamdulillah, dahil tinanggap pa ni Allah at may mission pa sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala, at nandito pa tayo at nakapagbigay ng oras, munting kaalaman para sa ating mga kapatiran. Siyempre, shoutout din kay Sheikh Dermidi Jawali, yung isa sa mga brothers natin na nag-i-invite sa atin, Ustad, no, isa tong malaking sorpresa or abangan nila, no, kasi in-invite tayo sa i-ano na ba natin sa kanila, Ustad? Ikaw, Ustad, para naman magkaroon sila ng idea, inshallah ta'ala, may aabangan sila, no? So, abangan nyo ito. So, si Sheikh Dermidi Jawali, yung kabatch ko ngayon na siya ay nagtatrabaho sa Metro Manila, sa City Hall, hindi ako nagkakamali, sa Muslim Affair ng Manila, is inimbitahan tayo, Ustad, para i-cover yung bagong katatapos lamang o grand opening inauguration ng Metro Manila Muslim Cemetery sa Manila. In-invite nila tayo para ma-cover natin yung place. Siyempre, ma-interview natin yung kanilang director. At siyempre, para malaman natin kung gaano ba kaganda yung mga bagong establishment na ito na para sa ating mga kapatirang Muslim dito sa Metro Manila. Tama ka dyan, Ustad. At saka isipin mo, Ustad, malay mo, may pagkakataon din tayo makausap ang butihing mayor ng Yorme. Mashallah. Oo, mashallah. So sana magkaroon tayo, madatnan natin siya doon at makausap natin o makadalumpalad bang tawag nila doon? Makamusapit siya barana. Ay, kumusta kami ba din? Ay, mashallah. Alhamdulillah, inshallah. Ta'ala, sana ay matuloy yun, Ustad, no? Amin, inshallah, amin. soon. Inshallah, soon. At gagawan namin to ng cover or ng vlog. At inshallah is aabangan yun, inshallah. Tama. Okay, so study tuloy natin ang ating pag-shoutout sa ating mga kapatiran. Kasi tagal na natin hindi nag-shoutout to study, no? Okay, kay Maida Brilliant, balasang kanu Allah, langon tanu din, amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Pa-shoutout po, FRM KSA, from KSA, Asra J. Amilin. Waalaikumsalam po sa inyong lahat. Ashmira, watching from MSU Marawi. City, mashallah. So, pinost na natin, ay, napost na ba? Parang bukas alam mo, Ustad, namiss ko tuloy po yung pagpamamasyal natin sa MSU. Lalong-lalo na sa lahat. Kahit hindi natin natikman, pero nabisita natin yung tinatawag nilang Black Scoop. Actually, Ustad, hindi siya bagong kasi dito sa Metro Manila may mga Black Scoop na Pero iba pa rin kasi talaga yung pagtanggap ng tao dun sa Black Scoop sa Marawi City, no. Alhamdulillah, kasi kanina, Ustad, pinost na natin yung vlog natin about dun sa kasal ng isa sa mga kapatid natin. At syempre, kasunod na episode na nun,
yung pagpasyal natin din sa MSU, mashallah. Di nyo man po na itatanong, mga ina-upload po natin na nakikita nyo na nasa Lanao del Sur po kami, ay yung mga dating videos na po yun at ngayon lang po namin pinopost at kakatapos lang ng editing. So, sa ngayon po, hindi po kami nasa Lanao. Baka po isipin nyo nasa Oo nga Lanao po, kami. may mga nagtatanong kasi Ustad eh. Nandito lang po kami sa Bulacan, ano? Dahil po nga sinabi natin na inimbita tayo ng mga relatives natin dito at hindi natin sila matanggihan upang makapagbigay ng munting kaalaman patungkol sa Islam. So alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sabi ni Nang Lim Arapi, shoutout po Ustad from Saudi Arabia. Ay, hindi siya. Saan ba yun? Shout out. Sabi niya isuot ko daw yung shades ko. Nag-ano kasi nagmo-moist dahil sa ano, Mainit yung panahon. naiinitan ata ako Ustad. Kaya Ang hot news, Ustad! Hot. Hot news, Ustad! Subhanallah. Pero Kaya po mag-ingat tinataas ka, yun. sana huwag ka mahimatay, baka dumami din asawa mo. Baliyado billah. So ayun na, kay Ate Raisa Noor, pa-shoutout from Cotabato, working here in Saudi Arabia, mashallah. Siyempre, may gusto ka pa bang batiin, Ustad? Wala na, Ustad. Sa ngayon, ang mga binabati ko lamang po, unang-una, pasalamat po sa lahat. Pasalamat po sa lahat. At of course, naalala ko lang, ang kapatiran natin dyan sa Taguig City na si Muhammad Farhan Di Maporo. Assalamualaikum sa'yo. Nasa mabuting kalagayan ka sa mga oras na ito. At inshallah, magkikita rin tayo. Salamat sa inyong dua at inshallah paunti-unti ay gumagaling na po tayo inshallah. Pahinga lang po inshallah at tigil muna sa keto. Kaya nga parang ngayong araw dami kong naka-Ustad. Ako din Ustad. Parang mega cheat day. So alhamdulillah sa mga nangyari this past few weeks. Kamusta ka na ba Ustad? Kamusta ang iyong week? So alhamdulillah, mga minamahal na tagapakinig, nakikita nyo naman po, paunti-unti tayong bumabalik sa ating programa. At dapat talagang inaabangan ko. Excited na ako sa unang episode ng ating programang Bilhikma Studio, live with Ustad Ahmad Javier, ang pagpapatuloy nito. Mashallah, kasi nung Ustad, last week is parang ginanap na natin yung parang pag-welcome dun sa palabas, no? Simula dun sa pagbibigay ni Mami Juthelia, shout out sa ating mga family sa Ibn Abbas, no? Mami. Mashallah, shout out po sa kanila dyan, sa mga brothers, mga mami, mga sisters natin dyan sa Ibn Abbas. So, yun na nga Ustad, no, yung message ni Mami Juthelia ay naging talagang malalim at parang maganda yung Ustad panimula sa ating pagpapatuloy sa Bilhikma Studio sa page ni Ustad Ahmad Javier. Dahil katulad nga na palagi natin sinasabi na there's only one Ustad Ahmad Javier. Hindi natin mapapantayan yung kanyang mga natapos na legacy sa kanyang pagdadawa, pero pinagpapatuloy natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. And also, we are trying to be like Him. Even though that hindi natin kayang gayahin siya, pero hindi man natin kayang maging Ustad Ahmad Javier, pero susubukan nating maging Ustad Khalil at Ustad Umar. Mashallah. Kasi ikaw ang magiging unang Ustad Muhammad Khalil. Sana wabillahi tawfiq wal hidayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sana ay lahat ng lumabas sa ating bibig, salita at gawa mismo ay lahat nasa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, inshallah Ustad, gusto ko kasing i-open to Ustad, kasi maraming curious ginagawa tong katatawanan or ginagawa tong biro, pero ito ay totoong kinakaharap natin ngayon. Okay, Ustad, ano yun no? Ustad? Itong nagiging sanhi ng fitna ng yung mga sisters natin na kumbaga dinidikit yung pictures nila sa'yo, tapos sinasabing first wife, second wife, third wife. Ano po bang nyo dito? Reaction, magiging advice nyo sa ating mga kapatid? Okay, so bago yan, salamat Ustad. Actually, nag-viral talaga yan, no? Hanggang may mga nagsilabasan pa nga na pati mukha ko daw ay nadadamay na. Kumbaga na parang ako pa ang may kasalanan. Okay, mga minamahal na tagapakinig,
Wait lang po parang importante ata to. Game. Pasensya na po kasi importante ata yun. Okay. So mga minamahal na tagapakinig, okay? Para po dun sa mga sisters natin na kumbaga, yun nga, kinukuha yung picture natin, tapos dinidikit nila sa picture nila. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ano? Una, hindi katangian ng isang tunay na Muslima ang ganyang ugali. Okay? Hindi ko naman po kayo, kumbaga ito ho ay katuruan ng Islam. Ano? Tayo ho ay Muslima na dapat tayo ay tunay na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa lahat ng ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uunahin ko muna dun sa mga sisters natin, ano? Sana ho, dahil tayo ay nagpapakitang mga Muslima, Islam ang daladala nating relihiyon, dapat po nakikita sa atin ang katangian ng isang tunay na Muslim at Muslima. So, tigiran sa maranaw yukop karibat na bilantadi. Ayamanan yan na mabatada babay. Kasi hindi po katangian ng isang tunay na Muslima na masyadong nagpupubliko lalo na sa social media. Pag-ingatan natin ang social media. Bakit? Isipin mo kapatid sa pananampalatang Islam na madatnan ka ng kamatayan at yung mga nagawa mo sa Facebook ay sasaksi sa'yo sa araw ng paghuhukom dahil hindi mo nabura at nakagawa ka ng parang iskandalo. Ano? So, sana maunawaan nyo po ito. Hindi po ito, kumbaga, gawa-gawang salita. Ito ay kautusan po, mga minamahal na tagapakinig, sa sanita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po tunay na gawain ng isang tunay na Muslim ang ganyang gawain. Ano yung Ustad? Ako ni Kako. Ano na si FT. Wait lang po So, yun nawalan naman ako loob. sinasabi natin, Saglit Ustad, lang. na nararapat lamang sa isang Muslima is yung magkaroon ng modesty. Hindi niya ito dapat nakakalimutan na lahat ng kanyang gawain ay maaaring maging sanhi ng fitna. Kaya dapat nating iniiwasan yung katulad nga doon sa isang nabasa ko na post na isang sheikh na sabi niya na paano na lang pag namatay ka at may naiwan kang mga ganitong gawain, lalo na yung mga nagti-TikTok, mga ganyan, paano na lang yun is matitira yun for the rest of your life, hindi yun mawawala. At sa dami ng mga nakapanood nun, sa dami ng nag-share nun, is lahat yun is nagkakaroon ka ng ambag or kasalanan doon sa mga gawain na yun, Ustad. Subhanallah. Kaya dapat sana sa mga kapatid natin is maging aware tayo sa ating pagpo-post lalo na sa social media. So, kailangan kailangan po tayo ay nagpapakita na tayo mga Muslim, pinapahiwatig natin na tayo mga Muslim, kinakailangan nakikita po sa atin ang katangian ng isang tunay na Muslim. At ang mga nangyari ito ay kahit ako nagtataka, isipin mo, Ustad, na-collapse ako, na single ako, wala akong asawa, pero bigla na lang ako nagising. Ang dami ko ng asawa. Kasi Ustad, 6 years kang tulog. Hindi, Ustad. Ay, hindi ba? 2021 pa rin. 6 Pero minutes ata. eto ang nakakatakot. Ya Allah, wag sana ako ma-collapse ulit. Baka sa susunod, ang dami ko ng anak. Kaya yun, Ustad, binibigyan natin ng awareness na yung mga kapatid nating Muslima, siguro okay lang ma-inspire maging ito para gumawa tayo ng mabuti, siguro para maging dahilan upang tayo ay mas lalo pang palakihin yung pagsamba natin kay Allah na one day is makahanap tayo ng ganong pinapangarap natin na makasama sa buhay. At huwag dumating sa ganong stage. Respect yourself. Respeto din to sa iyong sarili. Kumbaga, yes, ang paghanga, walang problema dito. Pero sana nasa tamang lugar at nasa tamang pamamaraan ang ating paghanga. Sana ho, wag kayong, kasi eto, Ustad, fit na to .
At ang fitna, mga minamahal na tagapakinig, nangyayari yan dahil sa kahinaan ng ating iman. At totoo ito. As long as mahina ang iyong iman, mahina ang iyong pananampalataya, ganun na lang kadali mapipit na ang isang tao. At kaya po nangyayari ang mga ganyan dahil mahina ang pananampalataya. Nga minamahal na tagapakinig, palakasin po natin ang iman. Kahit gaano man sa paligid natin ang naglipan ng mga fitna, kung ang ating iman ay malakas, kaya nating labanan ang mga fitna na ito at hindi tayo mapipitna, mga minamahal na tagapakinig. Palakasin ng iman. Kaya sabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, umiwas tayo sa fitna. Lian al-fitna to asyaddu min al-qatl. Dahil ang fitna ay mas masahol pa sa pagpatay. Tama ka dyan, Ustad. So sa mga sisters natin, sana huwag sumama ang inyong kalooban. At sumama man ang inyong kalooban, para po sa inyo ito. Tama. Para po sa inyo ito at para sa kabutihan nyo ito at para din sa inyong dignidad. Ito, mga minamahal na tagapakinig. At para naman doon sa kapatiran natin ang nagsasabi, Ustad, na kumbaga papogi daw ako, hindi daw, sinasabi niya, yun daw, Ustad, dati daw, itong sabi niya, subhanallah. So, mga minamahal na tagapakinig, kahit ni katiting, hindi po natin inintensyon ang ganong bagay. Hindi po natin. Kasi po, tingnan nyo, ang Islam, kalinisan, inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Si Allah ay gwapo, at si Allah ay, kumbaga, general term ito Maganda at gusto ni Allah yung nagpapaganda or yung taong nagpapagwapo, nagiging malinis, nagiging dalisay. Kung ang basihan ng Islam ay papangitan, di sana pinapangit ko na ang sarili ko. Di ba, Ustad? Hindi natin sinasabing pogi tayo, pero yan ang Islam Hindi natin sinasabing nagpapapogi tayo. Subhanallah, minamahal natin. Hindi po natin ini-intention ang bagay na ito. But we are trying to be one. Bakit? Kasi utos ng Islam kalinisan, kagandahan, kabutihan, lahat ng yan ay utos ng Islam. Kasi kung utos ng Islam may papangitan, papangitan tayo dito. Di ba, Ustad? Alangan naman magwawasyat tayo na makikibiabuntal ka. Kung wasyat tasiin, nasusungin na ka ng ariak. Subhanallah. Yan ang isa sa sinasabi natin, Ustad, na kung saan, tingnan nyo nagwawasyat tayo, nagbibigay tayo ng kaalaman, nagbibigay tayo ng payo sa ating mga kapatiran, pero hindi nila makuha yung nais natin ipahiwatig sa kanila na aral, katuruan mula sa Quran at Sunnah. Dali ba ang napapansin nila? Of course, kanina lang, napansin yung sunglass, yung Subhanallah. Ayan, sinat ka na. Yung salamin mo. So, ibig sabihin, kanina pa tayo nagsasalita, salamin mo lang ang napapansin nila. Inshallah. Diba? Kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tunay po tayong nananaliksik ng kaalaman at hinahanap natin kung ano ang tama, kapatid, huwag mong pansinin kung ano nakikita mo. Pansinin mo yung mabuti at itapon yung masama. Tao tayo at nagkakamali. At patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sana ay naunawaan natin ang bagay na ito. Hindi po natin to intensyon, hindi po rin natin ito ginusto. Ito ay pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tayong layunin natin ay da'wa, maghikayat, mag-imbita ng ating mga kapatirang non-Muslim, Muslim, new Muslim, Kahit sino ka pa man, kapatid sa pananampalatayang Islam, mahipahiwatig natin ang tunay na katuruan ng Islam sa salita ni Allah at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Speaking of that, Ustad, i-share ko lang to, Ustad, pandagdag lang sa ating topic ko. Kasi, kumbaga, kamakailan lang may nabasa ako, Ustad. Viral to, Ustad Viral. Na kung saan isang lugar na, yun nga po, yung ating pinapaliwanag sa The True Message of Islam, i-share ko lamang po, na ang ating mga kapatirang Muslim ay nadidiin sa bagay na hindi naman dapat sila kasama doon, bagkos na generalize ito, Ustad, nagiging pangkalahatan. Yun yung masakit doon, Ustad. Kasi, ganito yan.
Madalas nangyayari to sa social media, sa kapulisan, o saan man. Basta ano, lalo na pag usaping Muslim, ninilino ko po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sana po, kung sino man na nakikinig dito, mga minamahal na tagapakinig, sana po ang gawain ng isa, wag natin generalize o ginagawang pangkalahatan o dinadamay ang lahat. Halimbawa, ibig ko sabihin dito, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran. Ang pagkakamali ng isang Muslim ay hindi pagkakamali ng buong Muslim, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sana'y nauunawaan po natin ito. Hindi naman tulad sa mga ibang relihiyon. Sa Katoliko, ang pagkakamali ng isa, kasalanan ba ng lahat ng taga-karelihiyon niya? Halimbawa, may nahuling Katolikon, napusasan, nakulong sa idadamay mo ba ang kanyang relihiyon? Subhanallah. Kasalanan ito ng mga Katoliko, kasalanan ito ng Jehovah, kasalanan ito ng dating daan, dahil sa nagkamali ang isa. Ano? At yan po mismo ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Bakit? Misinterpret, Ustad, sa ating mga kapatiran. Kagaya na lamang nang nag-viral sa Facebook, nakita ko yun, hindi ko lang alam yung lugar. Ano? Na kung saan, yung kasalanan ng isa, idinidiin sa mga kapatiran natin, doon mismo sa kanila, ang syudad. Subhanallah. Ganyan na social media, Ustad eh. Pakaibarat, halimbawa lamang nito. Halimbawa nito, ha? Halimbawa, isang lalaki, tingnan nyo kung paano ang balita. Isang lalaki, unahin natin ang Muslim. Halimbawa, Muslim, isang Muslim, nahulihan ng isang sakong droga, marijuana, 68 years old, or let's say 43 years old. Ganyan. Nakatira sa ganitong lugar. Subhanallah. Huli sa akto. Kumpleto, ha? Muslim, pangalan, edad, gender, ano ba? Yung nahuli sa kanya. Subhanallah. Bakit? Dahil Muslim eh. Kailangan idiin to. Di ba, Ustad? Subhanallah. Pero pag hindi Muslim, tingnan nyo ang balita. Isang lalaki, nahulihan ng droga, huli sa akto. Subhanallah. Bakit hindi sinabi yung relihiyon? Bakit hindi sinabi ang pangalan? Bakit hindi sinabi kung anong ilang kilo, ilang ganito ang nahuli sa kanya? Hindi sinabi kung saan ang lugar niya. Bakit? Hindi Muslim kaya hindi dinidiin. So yan po ang isang itinataguyod nating propaganda sa ating programang ito, na kung saan ipinapahiwatig natin sa ating mga kapatiran the true message of Islam. Sana po nauunawaan nyo kami. Ang tunay na katuruan ng Islam. Take note po, pag nagkamali ang isang taong nagsasabing siya ay Muslim, sana po wag nyo dinadamay ang aming relihiyon. Tinatanggap namin ang pagkakamali namin dahil nobody's perfect. At lahat naman ng tao ay nagkakamali. Yes po, lahat ng tao ay nagkakamali. At ang pagkakamali ng tao, walang kinalaman dito ang kanyang relihiyon. Halimbawa, nagkamali ako, hindi ibig sabihin mali ang Islam. Mali po ako dahil tao ako. Ganyan po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ang pagkakamali ng isa, kasalanan yung mga tao, kayong mga Muslim. Problema nyo yan, ayusin yan. Subhanallah. Napakabayas, mga kapatid, sa pananampalataya. Natatandaan mo, Ustad Omar, ito kasama ko si Ustad Omar, naikwento ko na sa inyo ito. Pumasok kami sa isang mall, if I'm not mistaken, mall ito, or sa MRT ito ata, Ustad. Nakakimon si Ustad, si Sheikh Omar kasi, madalas siyang nakasuot ng thawb, yung pang mahabang kasuotan. Yes. At kami hindi. Pagpasok namin, napakasimple lang ng pagkapap, hindi kapkap, Ustad, daan lang, parap namin, daan. Kami din, simple lang. Pagdating kay Ustad Omar, dahil siya ay nakakimon, nakapangsuot ng mga Muslim, sabi nga nila, tumagal yung ang tagal. In-inspected, pinatabi ka pa, Ustad, at ang tagal ng kapkap. Bakit? Dahil Muslim? Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Subhanallah. Kung alam nyo lang, mga minamahal na tagapakinig, kung ano ang tunay na literal na kahulugan ng Islam at Muslim. Islam, galing sa salitang salam. Literal na kahulugan ay kapayapaan.
Ibig sabihin, ang Islam, number one na itinuturo neto sa taong sumusunod neto ay kapayapaan. Kaya nga tinawag na Muslim dahil doer of Islam. Nasa doer form siya. Na ang ibig sabihin na literal na kahulugan ng Muslim ay taong mapayapa. Pero hindi po eh. Hindi po mapayapa ang tingin nyo sa mga kapatiran natin Muslim dahil masyado nyo silang gine-generalize. Saka discrimination din po. Discrimination, Ustad. Kasi itong mga nangyayari sa atin, Ustad, is parang ano to eh, impacto ng misleading information ng media. Tama. Definitely, kasi yes. merong mga ibang journalist, mga nagbabalita na ginagamit nila yung freedom of speech. Yes. Ginagamit nila itong sangkap para makapagsalita ng mga against sa atin. Pero hindi nila alam na ito ay nagsisimula or nagbubunga ng hatred sa tao. Katulad nga, Ustad, nung viral na nangyari kahapon lang ata yun, Ustad, or kaninang umaga, yung pangyayari sa Ontario, Canada, no? Oh, meron dong isang 20 years old na binata na sinagasaan niya ata yung isang pamilya. As in, sinagasaan niya. Sinagasaan niya sa road, o kaya parang basta naging sanhi ng pagkapatay nila nung lola, nung nanay, tsaka yung anak, tapos meron pang sugatan. Yun ay resulta, Ustad, ng hate speech or hate crime against the mga kapatid nating Muslim sa ibang bansa, no? Na naging sanhi ng white supremacist tsaka ng hate crime sa ating mga kapatid na Muslim. Kaya marapat lamang na ito ay dapat nating umpisan sa ating mga sarili, Ustad, no? Kasi minsan meron din talaga tayong mga kapatid na gumagawa ng hindi maganda na nagiging reflection siya, Ustad, ng ating Tama. Kaya ganyan din ang masasabi natin sa mga kapwa nating mga Muslim o sa mga taong nagsasabing siya ay Muslim. Ito rin may papayo namin sa inyo. Tayo ho na nagsasabing mga Muslim, patunayan natin yung katunay na katuruan ng Islam sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit po? Hindi rin po kasi natin sila masisisi sa nangyayari ngayon na nadidiscriminate tayo dahil may nakikita din naman tayong mga kapatiran natin na nagsasabing sila daw ay mga Muslim pero lihis ang kanilang gawa sa katuruan ng Islam. Tama ka dyan, Ustad. Kaya naman, hindi natin sila masisisi. So, anong magagawa natin dito? Anong tunay natin maitutulong natin dito, mga minamahal na tagapakinig? Ang maitutulong natin dito, ikaw, kapatid na nagsasabing siya ay Muslim, ang relihiyon ay Islam. Patunayan mo ito sa gawa at sa salita. Ipakita natin ito. Mag-iingat tayo. Dinadala natin ang Islam eh. Kaya nga sinasabi natin na hindi natin sila masisi dahil talaga namang may nakikita tayong mga Muslim na sinasabi nila na kami ay mga Muslim, ito ang Islam. Pero wala ito sa katuruan ng Islam. Subhanallah. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Kaya kailangan, nananawagan po ko sa lahat ng mga kapatiran nating Muslim na nakikinig sa mga oras na ito. Ikaw na nagsasabing siya ay Muslim, patunayan mo. Ipakita mo at pinakakauna-unahang turo ng Islam. Turo ng Islam sa pagiging Muslim natin, kinakailangan mapayapa po tayo. Katulad nga ng sabi nila, Ustad, no? Don't tell me that you are Muslim. Yes. Show me that you are a Muslim. Ipakita Napakaganda. natin sa gawa yung pagiging Muslim natin. Huwag nating sabing tayo ay Muslim na. Dahil katotohanan na ang pagiging Muslim ay yung sumusunod sa mga ipinag-uutos ni Allah at umiiwas sa mga ipinagbabawal ni Allah at sumusuko tumatalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pag naisagawa natin yung sa sarili natin is may kita to eh. 'Di ba? Sabi nga nila na action speaks louder than voice. Tama ka dyan, Ustad. At eto pa, Ustad, para sa lahat ng kapatiran natin. Tandaan natin, mga minamahal na tagapakinig. Magkaiba, eto, minsan ko lang sabihin, sana na nakikinig sila, Ustad. Magkaiba po ang Muslim sa Maranao. Muslim sa Maguindanao. Muslim sa ano nga ba ito? Jamamapol. Muslim sa Tausug. Muslim sa ano pa? Kahit balik Islam. At kahit mismo Arabo, kaiba sa Muslim. Bakit?
Ang mga binanggit natin, Maranao, Tausug, Maguindanao, Jamamapon, Yakan, o ano pa man, Arabo, tribo yan eh. Tribo yan. Ang Muslim, tawag sa taong ang relihiyon ay Islam. Sana unawaan natin ito. Sa madaling salita, hindi lahat, tanda natin ha, sa madaling salita, hindi lahat ng Maranao ay Muslim. Hindi lahat ng Maguindanao Muslim. Hindi lahat ng Yakan Muslim. Hindi lahat ng Jamamapon Muslim. At hindi rin mismo pati Arabo ay mga Muslim. Sino ang mga Muslim? Ang taong nagsasagawa ng Islam. Yan ho ang tinatawag na Muslim. Subhanallah. Yun ang talagang true meaning ng kung ating i-identify ang ating sarili bilang Muslim, ay dapat nakikita sa atin yung pagiging Muslim natin. Tama ka dyan. Kasi hindi mo may dadahilan na born ako ng Maguindanao, born ako ng Maranao, is automatic na ikaw ay magiging Muslim. Nasa pagiging practicing pa rin talaga ng isang tao yan. Kasi minsan pa nga mas makikita mo mas masipag pa magsagawa ng pagsamba yung mga balik Islam. Subhanallah. Palain sila nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, katulad ng sinasabi natin, Ustad, lahat ng ito ay paalala para sa mga sarili natin. Tama ka dyan, Ustad. Inuuna natin ang ating sarili. Kung nakikita niyo isama natin yung Tausug. Tausug is waving daw. Tausug, kasama lahat. Kasama po kayo. Pero tandaan, ang tunay na tatawaging Muslim ay yaong nagsasagawa ng Islam. Okay? Yan ang tunay na Muslim. Kaya po sa mga kapatiran nating non-Muslim, sana po wag niyo pong nami-misinterpret ang Islam at ang mga Muslim. Or yung mga tribes. Isipin mo, Ustad, Isipin mo, Ustad. Isang araw, nagkaroon kami ng lecture sa mga non-Muslim, especially sa DepEd, Ustad. Ngayon, nagbibigay tayo ng mga katuruan ng Islam doon. Ngayon, tinanong natin sila, pag narinig mo ang salitang Islam, ano ang kauna-unang pumapasok sa iyong kaisipan? Yan, Ustad. Or let's say Muslim. Ganito yun, Ustad. Ano yung parang brainstorming? Brainstorming ang tawag. Ganito yung mangyayari. Pag may sinabi akong word, kung ano yung unang papasok sa isip mo, yes, ibibigay mo yung kasalungat. Kunyari, pag sinabi kong langit, ang kasalungat ng langit ay lupa. Itim. Sasabihin mo, puti. Puti. Kunyari, langit, bundok, dagat. Tapos pagdating sa Muslim, napaisip yung mga tama ka yung mga non-Muslim na yun kasi parang alam na nila kung ano yung karuktong ng Muslim. At hindi na maituloy ito. Alam niyo po ba kung anong sinabi nila? Ito ang mga sagot nila. Ilan sa mga sagot nila nung narinig nila ang the word Muslim? Anong sabi nila? Terorista. Number 1 po yan sa listahan. Sinasabi nila terorista. Pangalawa, DVD. Pirated. Cellphone repair. Ano ba? Matatapang, nakakatakot. Ano ba? Yan ang mga pumapasok sa kanilang kaisipan. At lahat ng ito, wala po sa tunay na Muslim. Wala po sa katuruan ng Islam. Tao lang ho gumagawa niyan at hindi po yung tunay na katuruan ng Islam. Never po itinuro ng Islam ang pagte-terorista. Islam doesn't teach terrorism. DVD? Oo, kung nagkakabuhayan niya ito. Pero magkaiba nga ang Maranao sa... Batiin ko lang si yung kambal ko na si Yoni. Mashallah, tempered glass daw. Ngayon yung uso tempered glass. Oo, tempered glass. Alam pa niya, dun sa may bandang Victory Mall. Alam niya yan. So tingnan niyo, mami na mahal na tagapakinig. Ganyan nila i-define ang Muslim. Na wala naman talaga sa lahat yan. Dahil ang nakukulang lamang sa atin, wala tayong kaalaman patungkol sa Islam at mga kapatiran natin ng mga Muslim. Subhanallah. Sana natin to, nagsasapuso natin yung mga ganitong gawain dahil ilang generations na ng mga kanino-ninunuan natin ang dumaan sa lupa nito, sa mundo na ito. Pero kailan ba tayo magsisimula sa ating mga sarili? Tama. Sabi niya Allah kaya sa kung hindi natin Quran, sisimulan sa sarili natin, talagang hindi natin ma-achieve yung peace na talagang inaasam natin. At si Allah mismo ang nagbika sa marangal na Quran. Anong sabi ni Allah? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi babaguhin ni Allah ang isang grupo
liban na lamang na unahin nila sa kanilang mga sarili. Kapatid, sa pananampalatang Islam, kahit anong aral, katuruan ang maipahiwatig sa iyo, marinig mo, kung hindi mo rin uumpisahan sa sarili mo ang pagbabago, wala at wala pa rin mangyayari sa ating mga minamahal na tagapakinig. No? So maraming salamat po. So maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito kahit late na, Ustad. No? Umuulan pa, Kasi Ustad. maulan pa ngayon dito kaya hindi siguro masyadong clear yung audio natin at mag-11 na pero nandiyan pa rin yung ating mga tagapakinig na sumusubaybay sa atin tuwing Miyerkules ng gabi dito sa Tambayan, mashallah. So last message, Ustad, sa ating mga ka-okay. Okay, last message ko po sa inyong lahat. Sana po aralin niyo pang Islam. Huwag niyo pong i-interpret ang Islam, huwag niyo pong huhusgahan ang Islam sa kung ano lang ang nakikita ninyo. Sa social media, sa TV, o naririnig sa radyo. Huwag po. Aralin niyo po ito, subukan niyo pong aralin at magtanong mga kapatid sa pananampalatang Islam. Sabi ni Allah sa marangal na Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Sabi ni Allah sa marangal na Quran, magtanong kayo sa nakakaalam nito kung hindi niyo alam ang isang bagay o ang bagay na ito. Obligado ang pagtatanong sa mga may alam, kapatid, sa pananampalatang Islam. Huwag niyo pong huhusgahan ang Islam at ang Muslim batay lamang sa inyong nakikita at naririnig sa social media, sa radyo at sa television. Ipagtanong niyo po ito sa mga tunay na maalam at aralin po ninyo ito, mga minamahal na tagapakinig. Ilaman po. MashaAllah. So maraming salamat at syempre lagi namin kayong ini-invite sa mga programa namin sa ating mga Facebook pages, lalo na dito sa Tambayang Okay Live na bagong page natin, Ustad, no? I-share po natin, i-like ng mas marami pa ang nakasubaybay sa atin sa bawat mga lives natin dito sa page na to, inshallah ta'ala. Pati na rin yung ating YouTube channel, no? MashaAllah, umaarangkada rin yung YouTube channel natin. So suportahan niyo po kami sa aming mga gawain, inshallah ta'ala. At syempre ang Ustad Ahmad Foundation at kung saan natin isasagawa yung Bil Hikmah Studio, at inshallah ay suportahan niyo po. So lahat ng gawain natin ay naway maging mabiyaya para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at hinihiling namin kay Allah subhanahu wa ta'ala na lahat tayo ay biyayaan ng pag-unawa at paggawa sa lahat ng ating mga natututunang ito sa ating mga lectures, inshallah ta'ala. So siyempre sa hulit-huli po ang inyong lingkod, Ustad Omar, at siyempre si Muhammad Khalil, dito sa Tambayang Okay sa akin, okay sa inyo, at okay sa ating lahat. Ito ang Tambayang Okay. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Opo, salamat po.